Mm. Ay, magandang gabi po mga kaibigan. Meron tayong balita sa ngayon. No? Actually, matagal na ko na ito alam, pero nasagi ulit sa aking mata. Naalala ba yung barangay chairman ng barangay Tres de Mayo sa Digo City, Davao del Sur, na nagla-livestream mga alas 8 ng gabi ay binaril habang nagla-livestream. Iyon po si barangay chairman Oscar Dodong Bukol Jr. At binaril siya at ang kanyang pagkamatay, umiyak ang buong barangay sa kanya. At buong Digos, umiyak na siya. At tamaan siya sa kaliwang bahagi ng kanyang dibdib at lumabas ang bala sa likod niya. At siya po ay namatay. Siguro, mas maganda siguro na ano natin, kukunin natin ang example ng ang live stream ng kanyang live stream ng kanyang pagla-live, no? Pag-barrel sa kanya. Ipipresent natin para maalala nyo. Pasensya na, nawala, namatay naman, pinatay. Lagi ako namamatay na ito mga huling mga 2 linggo, lagi akong namamatay ng computer. Hindi ko alam kung may tumitira sa akin o wala. So anyway, ito lang naman, simple naman ang kwento ko dito, yung kapitan, barangay kapitan na pinatay sa Digos, Davao City noong gabi or alas 8 ng gabi ng November 25 sa barangay Tres de Mayo. Habang nagla-live stream. Kaya consider ako dito kasi ako live. Din ako, vlogger din ako. So vlogger na kapitan siya. Habang nagba-vlog, pinatay siya. So ang kanyang history po ay siya po ng klase na barangay chairman na vlogger na kahit happy ng pulis, nung isang araw may pinalabas ang ABS-CBN na happy ng pulis, nakamurhan ni kapitan. Tapos ito, si kapitan naman, nakamurahan niya rin si Congresswoman Cagas. Pero 6 years ago pa 'yon. Pero paano nakikita? Titingnan muna natin ngayon yung murahan ni Congresswoman Cagas kasi tendency yan ito, mas matapang pa sa akin ito kung magmura eh. Lahat ng politiko doon sa kanilang lugar, wala siyang pakialam kung kapitan siya. Minsan nga yung awayan pala nila dito sa Congresswoman, ako ang barangay ko ito, teritoryo ko ito, bakit ka magpalagay ng kalsada dito? Parang gano'n ang argumento na walang paalam sa akin. Ang problema sa iyo, Congresswoman bakit mo sinasabi sa tao ko na wala ako rito, na pupunta sa Surigao, nagmina-mina? Yan dito ako. Gano'n ang kanyang, gano'n katindi si Kapitan Bukol, wala ka na makikitang kapitan na gano'n. Magandang gabi po sa inyo, Katoto Tirador, Attorney Engineer. Sana mabawi po disbarment. Will pray for you. Salamat po. Just pray for me and I will do it. At ito, presenta ko muna sa inyo ngayon yung away, murahan ni Kapitan at saka yung vlogger, murahan ng vlogger ng Kapitan sa kanyang ang kalaban niya dito, katunggali sa murahan ay si Congresswoman. Pakinggan ninyo. Si Congresswoman ba kaya nagpapatay? Ang tanong diyan, si Congresswoman ba nagpapatay kay Chairman Bukol? Sana hindi tayo mabubukulan dito. Ito, tingnan natin. Yan. Si Congressman at saka si Kapitan. Si Congresswoman at saka si Kapitan. Ito. Nahimong iskutanan karon sa Davao del Sur ingon man sa social media ang video kung Ayan, nakasibuano kasi sabi naging pinag-usapan na ngayon sa media, pero 6 years ago to yung usapin sa gitna ni Kapitan Bukol at saka ni Congresswoman Cagas. Sa naglali sila Congresswoman Didi Cagas o 3 de Mayo Kapitan Oscar Dodong Bukol Jr. Ani ang nagmurahan daw, nagdebate si Congressman Didi Cagas
at saka si Kapitan Oscar Dudong Bukol. Report. Ito. Nagkainitay sila 1st District Davao del Sur Congresswoman Didi Cagas ug Kapitan Oscar Bukol atol sa turnover ceremony sa proyektong dalan sa Barangay 3 de Mayo padulong sa Barangay Tiguman. Okay, ang sinabi to, nagkainitan si Congresswoman Didi Cagas, babae yan, ng 1st District ng Davao del Sur, at si 3 de Mayo, Barangay 3 de Mayo, Kapitan, si Kapitan Oscar Dudong Bukol Jr. during the turnover of the kalsada na pinagawa ni Congresswoman. Agdiskurso si Congresswoman Didi Cagas sa maong programa, diin gisaway ni ini ang kapitan sa lugar, apan anaaday si Kapitan Bukol sa lugar. So, ibig sabihin, bago mag-turnover po ng kalsada, nag-speech muna siya, no? Nagtalumpati muna si Congresswoman. At talumpati ko siya papasikat sa tao, binanggit niya na si Kapitan ay wala ron. Kaya sinabi ni Bukal, ako kapitan dito. O, tingnan nyo. Wala siya diri. Wala siya dito. Kaya ang position karon dili sa Presibayo to sa Surigao. Oh, wala siya dito. Ngayon kasi ang kanyang posisyon hindi dito kundi doon sa Surigao. Di ba pag insulto yan? Nag-mining na po daning ng kapitan. Oh, nag-mining doon si Kapitan sa Surigao. Kasi sa Surigao ay mga minahan yan doon. Ma'am, excuse me, ma'am. Ayan, nagsalita ni si Dudong Bukol. Ako din rin, ma'am. Andito ako. Nasaan na isip ko na nag-mining ko, ma'am. Bakit sinasabi ka nag-mining ako? Oh. Ako naman, na yung mo ni Maukrata karoon na nadalan, ako yung nag-negotiate, yun yung cylinder na baro. Okay. Sinasabi niya, yung kalsada dito, ako nag-negotiate para magkaroon ng kalsada. So, kumbaga, may awayan din sa issue ng pag-angkon. Sino ba, kaninong project ito? Kay Congresswoman o kay Kapitan Bukol? Atong pasalamatan na ni Gani, si Bisay Navarro. Ang pasalamatan daw nila, si Bisay Navarro. O sino man, hindi ko kilala. Ako maminaw din mo diya pa. Hindi, unang-una, ma'am. Wa siya. Pinapakuha niya sa mga gwardiya na si Kapital Dudong Bukol. Ani, Captain, I am the barangay captain. I am the This is barangay. my jurisdiction. This is my jurisdiction. Ganong katapang. Sinasabi si Congresswoman, I am the barangay captain here. This is my jurisdiction. You should respect me also. Uy, respeto upon me. Pero, sabi niya, respect me also. Pero sagot din siya ni Kapitan Bukol. Respect me also. I am the barangay captain here. This is my jurisdiction. Wala. Talaga matapang talaga ng kapitan na to. Mas niinit pa ang konfrontasyon di ang miharang na ang aide ni Congresswoman o si retired General Gadingan. Unsa ka man? Ayaw ko yung itulak. Ayaw ko yung tulak. Huwag niyo kong palisin. Yan. Tulayan ko. Ako'y kapitan ni Brad. Ako kapitan dito. Oh. Ugat hinungdan sa away mo ang proyektong giturnover ni Congressman Didi. Ito ugat sa away yung kalsada na tinornover na ni Didi ni Congressman Didi Cagas. Pero sabi naman ni Kapitan Bukol, hiningi ko to sa ibang tao. hindi mo to proyekto ng hangkin. Kagahapon nga dalan nga nahimutang sa mong barangay. Yung mga kalsada na nagay sa kanyang barangay, sa Barangay 3 de Mayo. Hinar ako nagpalaot, ma'am. Dili na tinuod. Napugos man siya o pag-sign. Hindi daw totoo yun na kay Navarro na kinuha ang kalsada. Isa may kapitan. Atan yung kinulover? Atan di PWH? Problema ko rin, abot punto, nga mismo sa kuwang barangay, yahan akong gitamas-tamasan. Sabi, ito si Doc, bata pa si Kapitan Dokong dito, 6 years ago. Ibig sabihin, tamas-tamasan, ini-insulto-insulto. So, sa barangay pa niya, siya, ini-insulto-insulto ni Congresswoman. Buhatan ko niya istorya to, tuwada ko grocery. Ginawan ba siya ng kwenta? Nandun daw siya sa Surigao na nagbinamina. Surigao, nag-mining. Wala ko ka-focus sa kong barangay. Hindi daw ako nagtatrabaho sa aking barangay. Ang pangutana na lagi ko. Ang tanong, bakit nandito naman ako? Sila. Kaya nasa palpal daw si Congresswoman. Mismo may tabo sa kong barangay. Sumala sa Department of Public Works and Highways Davao del Sur Engineering District, local infra program nga gipunduhan sa national government ang maong proyekto. Pahiya si Congresswoman, local project pala yun ng Digos. Pahiya si Congresswoman, hindi pala yung kanyang proyekto. Hindi yung kanyang proyekto, tinon-over niya. Kakahiya naman Congresswoman na to. 2.0 kilometros ang gitason nga gipunduhan og 20 milyones pesos. Ang maong pribadong luna, gidonar sa pamilyang Navarro. Gidonate pala ng pamilya ng private person, si
Si Pamilya Navarro nag-donate. Yun. Ang length niya is 2 lane kilometer. 2.0 lane kilometer. 2.2 kilometers ang haba. Concreting of road from Barangay 3 de Mayo to Tiguman, Igpit, Balutakay Road, Digo City. Yan. Budget sa National. O sige, bundog, pasagdan na nga muna. So, negotiate ako sa inyo, ma'am, nga para makakagdala na, Kapitan. Ay, sige, kapitan mo ginagakuan na to nga. Gikasakit usab sa kapitan. Isukol ko sa mga kagas. So, ibig sabihin na lumaban siya sa mga kagas. Tumikan para sa akong kagulingon. Saking sarili yon. Anang barangay official, salos barangay officials nga dili ilaan ang gipakaulawan kung asa na imong leader. Why lihok sa mga Pinahiya kagas daw siya na leader. Asa ang inyong leader sa pinapahiya siya? pamulitika? Anong ilahaman? Kinsa man sila nga magpakaulaw na mo. Sino ba sila? Mga kagas, bakit pahiyain kami? Ilaharaming ubos ra kailang tanaw sa mga barangay officials. Dili lalim among trabaho. Mababa lang tingin nila sa aming mga sa barangay. Isip leader sa mga barangay captain as EBC president of whole Davao del Sur. Inganlan kong mubarog. Gisulay EBC president siya sa buong lalawigan pala eh. So board member din siya. Kailangan niya mubarog, ibig sabihin kailangan niya tumayo. na mogkuha ang kabahay ni Congresswoman Didi Cagas apan sumala sa iyang staff, dili una mo komento ang ilang kampo aron dili na mo dako ang maong issue sa gihapon abli ang 1 minute. So yan po yung sa kabahay ni posible na dahilan na napahiya si Congresswoman, posible na siya ang nagpapatay kay Kapitan Bukol na habang nagla-livestream si Kapitan Bukol at binaril. Nakakakuan talaga, no? Tapos ito meron sana akong gusto ipakita sa inyo, kaya lang dito ko na lang siguro ipalabas sa cellphone. Kaya lang ikaka-copy strike ako ng copyright strike ako ng ABS-CBN. Kasi sa ABS-CBN ito. Ay dito ko lang patugtog ko na lang dito. Dito lang makita nyo na lang. Ito. Tinitingnan ng mga otoridad ang iba't ibang anggulo sa pamamaril sa barangay chairman sa Digo City. Kabilang rito ang alitan ng kapitan sa dating jefe ng pulis na isa sa mga itinuturing na persons of interest. Nagpapatrol, Chrislyn Bolosan. Rumisponde ang mga pulis nang mabaril at mapatay si Barangay Chairman Oscar Bukol Jr. ng Barangay 3 de Mayo sa Digo City, Martes ng gabi. Napasugod din ng ilang matataas na opisyal, kabilang si Davao del Sur Vice Governor Mark Cagas na kaibigan ng biktima. Nagwala ang vice-gobernador at pinagalitan ng mga pulis. Grabe matapang. May baril na hawak siya, sinigawan niya mga pulis na mga walang kwenta. Wala sa crime scene ang hepe na si Police Lieutenant Colonel Glenn Peter Ipong. Kinabukasan, humingi na ng paumanhin ang asawa ng bise na si Governor Yvonne Cagas na isa rin sa mga pumunta sa crime scene matapos ang krimen. Pasensya tayo katong gabi una. Mula dyan namin na tuyo. So humingi ng tawad si Congressman si Gobernador Ibon Cagas. So, mga yung pasaylo sa ito ang mga City Police. Anya, normal na reaksyon lamang ito ng isang kaibigan, kaya humihingi siya ng tawad sa Digo City Police. Higit 3 linggo bago mabaril si Bukol, na-i-upload pa niya noong Nobyembre 3 ang video ng pakikipagtalo niya sa hepe ng Digo City Police na si Ipong. Kilala kasi si Bukol na bumabatiko sa mga pulis at politiko. Sa isa pang video, pinagmumura rin niya ang hepe. Isa si Ipong sa persons of interest ng Davao del Sur PNP. Ako po mayroong verbal instruction yung ating RD at saka yung PD natin na nagpa-paraffin test si Sir Ipong. Willing naman po siya, pati po yung mga ibang mga personnel na assigned din po sa Digo City Police Station. Binisita ng hepe ng Police Regional Office 11 ng Digo City noong Miyerkules at nirelieve sa pwesto si Ipong.
Ayon kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Nartates Jr., pinaghahanap na nila ang persons of interest sa pagpatay kay Bukol na binaril habang nagla-livestream. Pero maraming anggulong iniimbestigahan ngayon ang binuong Special Operations Task Group. Kabilang dito ang mga binabatikos na pulis at politiko at mga dating nahuli ng barangay chairman. Hindi rin ina-reject yung mga nadakip or na-turn over ni Kapitan Bukol before na mga suspect. Meron din mga involved sa allegedly sa drugs. Sa crime scene, may nakita ang mga otoridad na bahagi ng bala na maaring makatulong sa pagtukoy sa ginamit na baril at kung sino ang nasa likod ng krimen. Bumuhos din ang mga nakikiramay sa burol ng biktima. Sayang, bigay sa inyo. Yun sa kadaghan. Naos siya, Jud ang Sabi niya, nanghihinayang sila sa sinapit ng kapitan. Hindi anya matanggap ng karamihan ang nangyari. Sinabi naman ng ama ng biktima na may nauna nang natanggap na death threat ang anak. Gusto nilang mahuli ang suspect bago pa man mailibing si Bukol. Chrisland Bulosan, ABS-CBN News. So anyway, tingnan natin ang mga homily kanina sa sa kanyang sa kanyang burol. So tingnan natin. Ito si Bukol. Ako, sa pamilya na po. Hindi mag-politiko. Ako, labas lang ko niya naman. Mataga na pamilya. Pangit lang sounds. Ito yung sa burol ngayong gabi. Kaya hadla po sa mga anak niya. Maraming nagko-comment, no? 11,000. Wala. Maluwi taon sa kong anak. Ay gabi-gabi. Tatay niyo. Ayun ako. Hadlok mo. Chat lang mo sa wali mo. Isinan mo. Atay lang, basta tinunod lang. Pamilya. Ako na, way labot sa pamilya. Kaya katulog, informasyon lang. Ito. Way labot. Tinunalay lang. Mapangit ang sound. So at least pinakita ko lang sa inyo. Kaya siguro, mas maganda siguro is ipakita ko sa inyo yung kung saan yung araw na bagang isang one day before he was killed. Grabe, bilib ako sa kapitan na to. Dapat ang lahat ng barangay chairman natin kagaya niya. Ito po yung kanyang binubuksan ko ang kanyang page. Hanapin natin mga live niya. So para makilala niyo kung sino si Bukol, although naka-Cebuano salita, ipakita ko sa inyo yung isang live niya.
na kung saan ay minura niya ang mayor ng Digo City. Ayan siya, ayan. Kasi sa itong experience, isip barangay captain. Isip barangay captain, ha? Gisgot na. Na-late lagi kay daghang kay bisita sa diya mismo sa barangay Aplaya. $500 actual viewers mo pag live. Yun, actual viewers niya ngayon, 500. Sa to. Yan siya kung mag-live. Doon ay nag-post. Nag-post ang former barangay kagawad sa barangay Tiguman. Nga, kadua na siya na biktima diya sa barangay Aplaya. Yan, nakasalita ang Cebuano lang. Kuwan daw sila. Walang i-share ninyo na ron itong Facebook Live. Una, kung biktima mo ni Ani, doon ay paglungkab, pagpangawat, diya mismo sa inyo ang sulod sa inyong panimalay, ingani may inyong buhaton. Una, tawag dayon og otoridad. Pwede barangay captain, pwede tanod sa barangay, pero di jud ka responde ang tanod kung walay presensya. Di dayo ka responde ba o di ba kakandak o grubing ang tanod. Mo ni klaro ha? Dili man gud pwede magrubing ang tanod kung walay barangay official, labi na barangay captain. Mo yun ay tinuod. Bisag mangutana mo sa DLG niya. Sige, anyway, ganun siyang klaseng ganun siyang klaseng tao. Na imong barangay captain. Kauban ang iyang mga niya. Iba pang live niya. Hinahanap ko yung kanyang live na kung saan ay minura niya yung mayor ng Digo City. At ang topic niya doon ay ang dating mayor na nagpagawa ng public market sa Digo City ay 100 million lang ang ginastos. Ay magandang gabi, Mers. Tapos, nung pumalit yung bagong mayor, 100 million, para ipaayos lang, i-renovate lang yung palengke, nag-loan ng 400 million. So, doon niya minura. Tapos, nakapag-loan ng 2 billion, yumaman yung mayor ngayon dyan, si Joseph Cagas. Ang lahat ng official dyan, mukhang isa lang ang tao dyan eh. Isa lang pamilya dyan. Cagas ang mayor, Cagas ang vice mayor, Cagas ang governor, Cagas ang vice governor, Cagas din ang congressman. So, malamang po, kasi minura niya si Cagas, ay may kinalaman, persons of interest talaga sa pagpatay sa kanya, yung mga Cagas. Pero yung isa si Governor Cagas naman ngayon, nagbigay ng pera 1 million para mahuli ang pumatay kay Kapitan Bukol. Sino ba kaya? Pati kalaban, nagpalabas ng pabuya. Anong sistema nito? Tapos, ang kapitan na ito sa lahat ng kapitan, nung pinatay siya pala, siya yung ABC President, Association of Barangay Chairman President, at siya yung ex-officio na barangay kagawad, provincial board member sa lalawigan ng Davao del Sur. At may pabuya na ngayon ng mga 2 milyon na. At ang nagbigay ng pabuya na kalahat ng 1 milyon ay si Sara Duterte. Ngayon, kung bakit mahal siya ni Sara Duterte, ay simple lang. Yung congressman kasi dyan, na si Cagas, ay pumirma kaisa-isang congressman sa Davao na pumirma ng impeachment laban kay Sara. Kaya, dyan yung makikita kung ano.
Tapos si Bukol, bago siya pinatay, siya po ay solid Duterte. DDS siya, DDS. So yan po ang istorya dyan. So ngayon, alam nyo na siguro kung siya lang, kung mainit man ang politika dyan sa Digos sa Davao del Sur, ay siya lang ang matapang na sumalubong. So hanggang dyan lang muna kasi namatay kanina. Ang aking live stream, biglang pinatayan. Hindi ko alam kung bakit. Binabantayan na ata ang aking live. Lagi na lang ako na mamatayan. So, Mercado Cathy, Angel Toto Kausing, good evening ho sa inyo. At condolence po sa pamilya nito ng rest in peace si Kapitan Oscar Dodong. Bukol, apelido niya Bukol. Pupa Sandamiawas, basta DDS, ang lakas magmura talaga. Di naman, oy. Ang daming mga magmumura talaga dahil hindi DDS. Huwag ka rin masyado mag-generalize. Wala sa logic yung mga pinagkakwento nyo. Merce Leda del Rosario, magandang gabi po. Tapos Benmar Huertes, pangit ang sound kasi lasing. Hindi naman lasing siguro. Tatay niya yun. Tatay yun ang namatay. Yun nagsalita sa Kaburol. Si Rodster, sobra naman yan. Akigan sa both party. Nagipusil sa. Okay. Virgin Gapos, watching from Bagong Silangan, Quezon City. Virginia Gapos, maayong gabi, engineer. Rene Lobaton, haslo ang mayor kag politiko dira. Ben Huerte, si Ben Reclamador. Helen Baguio, good evening po, Attorney Kausing. Elsa Aquino, hi idol, good evening po. Tapos Nick Reyes, magandang gabi po sa inyo, Katoto Tirador, Attorney Engineer, para sana mabawi po disbarment nyo. Salamat po. Hearty Bisislao Moises, Rudy Rabi Pastor, Dr. Kausing, you are in our prayers. Salamat po. Tapos John C. Good evening, Dr. Toto. Tapos si Alden Soliano, ingat ka, attorney. Tapos LC Pablo, yung mukhang killer pala ang mayor dyan, Katoto. Ganun ba? Congressman Cagas. Okay, basta si Congressman Cagas po kasing pinakahuling minura nito. Parang hindi makain ni Congressman Cagas yung mura sa kanya eh. Pero ang mura niya man niya, kinikwento niya yung yung corruption na marami ng mga resort si Mayor, basta ang ganda ng ang laki ng kung baga tanungin mo, kung baga hindi lang siya malumanay mo salita ko din prangka-prangka magsalita na mataas ang boses. Kaya siguro nasaktan si Mayor sa kanya. Kung ano man ang naging paalaala ni Dodong Bukol, ang sabi niya, isang araw bago siya pinatay, tinanong siya, tinanong siya kung sinabi niya may death threat na siya. Pero ang sagot niya sa nag-interview sa kanya, ay kung wala siyang problema, hindi niya problema yung death threat na yan. Sakasakali man, hindi naman daw niya kayanin na kung mabuhay man siya o patayin. Basta sa kanya, kung mamatay man siya, isa lang ang at least matutuwa daw siya kasi ang barangay niya, maalala ng mga taga-barangay na at least sa isang panahon may isang Dudong Bukol na dumaan sa barangay 3 de Mayo. Yan ang kanyang sinasabi. Yun nga, kinabukasan, binaril siya, patay. So yan po ang buhay ni Dudong Bukol. So ipalo pa lang natin to kung anong development. Kasi nga, si Colonel Ipong na kamurahan niya at minura niya kaya nung last week bago siya pinatay ay tinanggal na sa utos ni General Nartates ay tinanggal na sa pwesto at naging kasama sa persons of interest. So kasama yung mga kagas din sa person of interest. So titingnan natin kung saan tutungo itong itong investigasyon na ito. At with that I'm just cannot help but only be mesmerized by the achievements of Kapitan Bukol. Sana lahat ng opisyal ng barangay ay ganito, kagaya niya, susundin siya. Kasi kung andyan siya, ay nati-check. Marami siyang ang binibira niya kay Mayor, maraming mga overpriced na mga street lights. Kung ano-ano mga pinagawa doon na maraming, ay ang kanyang agenda niya ay kinukontra niya ang mga pati yung mga street lights sa kanyang barangay kasi si Mayor ang nagpagawa.
Malala nyo nga, pinisinta ko yung 6 na taon na nakalipas. Sinita niya si Congresswoman na nang-angkin ng kalsada na kanyang proyekto daw. Tapos sinita siya ni Dodong Bukol. Ngayon, hindi sana sisitahin ni Dodong Bukol kung hindi nag-speech si Congresswoman na ang inyong kapitan dito ay wala rito. Andun sa Surigao at nagmina-mina. Ayun, andun naman siya. Kaya kinumprontan niya. So nagmurahan sila. Yan ang kapitan na gusto namin ni Brother Arsad. Magandang gabi. So sana yung kagaya lahat ng kapitan sa barangay natin, mga ganong katapag para yung mayor hindi ganon hindi mangungurakot ng tudo. Si Michael Samos, wala yung ginagawang agenda niyo, magsalita lang ng bading-bading supot sa akin. Marta Ligaya Magpulong. Hello po, Tony, watching from Dasagan, San Francisco, Agusan del Sur. Sa San Francisco pala to Naalala ko kung kumain ako dyan sa Jollibee San Francisco Nung hearing namin sa Bayugan, dumaan kami dyan Berlingaw, idol, friend Toto, maggitna ka na lang kasi puro korap yung mga nandyan, halos 99% by next election, di na maniniwala magkabataan yan dyan sa mga trapo at dynasties na politicians. Sa baguhan na tayo, baka may pag-asa pa. Of course, we do not believe in them. So, Neil Ferry, Geoffrey, gandang gabi ka, Toto. Watching your videos always. Salamat po. Mercado Kati, Toto, good evening. Salamat po. Hanggang dyan lang muna tayo. Magandang gabi sa lahat. At paki-like, paki-share, at yung mga hindi pa nakapag-subscribe po kayo. Kasi ang pangarap ko, pag umabot ng subscriber ng 10 million ang channel ko, tatakbo ako ng presidente. At pag ako yung presidente, papalitan ko po yung sistema ng katarungan sa pamamagitan ng paglalagay ng mga tao na mismo ang maghusga sa bawat hearing, bawat trial, sa mga kaso. Bawat kaso, tapos gagawin ko 1-day trial lang siya para matapos na lahat ang kaso. At kung tao na po nagdidesisyon, patas pa. Lagi yan. Yan ang tawag na jury system. At kung tao na nagdesisyon, hindi sila kayang bilhin ng mga kurakot. Kita mo dahil ang tapang nila, pumatay ng tao, magnakaw ng pera, kasi iniisip na madali lang bilhin. Ang mga piskalya, ang ombudsman, ang mga judges, madali lang bilhin. Yan ang isip nila. Kaya para matigil na yan, at matigil na rin ang pagnanakaw, the only way to stop, the best way to stop corruption is to ensure that our judges our judgments in our courts are fair. And those who are insane, no matter the money that they have in their pockets, must be imprisoned. Nainggit ako sa sa Brazil. Brazil ba yun? Brazil. Sinintensyahan yung President Vizcarra. Sinintensyahan. Tapos sinintensyahan din yung Prime Minister ng Bangladesh na babae. Actually, sentensya sa kanya, death sentence. Kasi marami siyang kinonsidera nila na crime against humanity yung corruption. Kaya dahil sa corruption, ganun din sa Brazil ay talagang nila pinarusahan talaga nila yung kanilang presidente. Sa atin, hindi natin napaparusahan ng presidente kahit huling-huli na nakita na, alam na kumukubra ng 2 billion kada buwan para mula sa mga proyekto, hindi lang sa flood control. Nahuling-huli na nag-insert pa ng 100 billion na pundo. Ayaw pa rin aminin. Yung tayo naman na nakakita natin, na mismerisa natin, isipin niyo hindi magsisinungaling yung si Saldico kasi kasama rin siya doon sa sindikato. Ang lahat ng sinasabi niya ay totoo. Ganun lang po kasimple. Ngayon ito si walang hiya, makapal na mukha na si Bong BBM ay nagkukunwari na niya kung mo malinis. Tapos tatawagin niyang kasinungalingan mga sinabi ni Saldico. Ganun ang obligasyon nila, ginagawa nila. Hanapan nila ng butas na maging unang butas nila, gawin lang, sinasabi nila AI.
kung AI yun, di dapat hindi na sinabi, hindi na inaamin ni Kapitan ni Attorney Roy Rondain, bagkus dinidepensa ni Attorney Roy Rondain ang mga sinabi sa video. Ibig sabihin, kinukonfirma ni Attorney Rondain na mga video ni Saldico yun. At saka pangalawa, hindi nyo ba nakita yung Facebook page na ginagamit niya ay verified? Ibig sabihin, verified na check na ng Facebook yun. At ang may-ari talaga ay si Saldico. At kung si Saldico ang may-ari ng Facebook page, papayag ba siya ng ibang video i-upload sa kanyang page? Hindi. Kaya sigurado ako na totoo yun. Kaya depensa na lang yan ng mga dumidepensa kay BBM na hindi siya gumagawa ng krimen. Oh. Sa sunod siguro, talakayin natin itong depensa ni Laurel Tio na sa agriculture na kaklase ni Bongbong Marcos at ginawa niyang agriculture secretary patungkol sa mga smuggling. Lumalabas na nagsinungaling din ito, napilitan lang magdepensa si Laurel Tio. So anyway, andyan na. Magandang gabi sa lahat. Love Heart Miriam, Totoo Tirador, Dr. Tatone kasi magandang gabi. Sama manaig ang totoo. Si Alneri, wala ka nang makikitang kapitan na gaya ni Kapitan Bukol. Wala na nga po, mahirap. Maraming salamat sa lahat. No? Andyan lang po. Ang pakiusap ko, dapat sana po marami tayo. Maging marami tayo. Kahit maging 10 million tayo subscribers dito, may political power na tayo. Bubuti ng partido natin. Okay? Salamat po.